Hi Taurus, what you doing? Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ngayon kung ano ang meron sa iyong kapalaran. At sa pagbasang ito ay maaaring may nangyari na, kasalukuyan nangyayari o mangyayari pa lamang. Taurus, nakikita ang immaturity at nagiging emotional ngayon. Nag-i-struggle sa pag-control ng mga emosyon. Nandito rin yung manipulative behavior, lalong-lalo na pagdating sa iyong career. Ang nakikita dito ay kailangan mo ng guide. Dahil unpredictable ang iyong mga nararamdaman, may nagiging insensitive. At lalong-lalo na pagdating sa mga responsibilidad, may mga nagiging emotional. At may mga nagdadalawang isip sa mga choices. Kaya naman ang depression nakikita, bitterness o hindi pagiging mabuti, pagiging abusado at pagiging negative. Kaya yun ang nagagamit sa iyo, Taurus. May nagiging moody, dahil na rin siguro sa iba, unstable ang trabaho. Baka kinakailangan mong mag-isip para magpalit ng iyong pinagkakaabalahan, ng trabaho, ng karir. Dahil hindi sumasapat, hindi ka nagiging masaya. Dahil dyan nabablock ang iyong kasiyahan at sobra ka ditong pinag-iingat sa mga pinagkakatiwalaan mo. Hanggat maaari, umiwas sa mga taong hindi ka tiwa-tiwala, sa mga taong mapaglaro. Huwag ka magdalawang isip. Huwag kang mawala ng pag-asa, lalong-lalo na sa mga nawala ng trabaho. Maaaring makaranas lang, mag-breakdown, mawala ng communication, o nagkakaroon ng conflict sa trabaho. Kung nararanasan yan, maging open pa rin at maging tapat sa mga conversation. Kung nai-stuck ka sa iyong kalagayan dahil sa problema sa financial or nagiging emotional ka sa kasalukuyan, ngayon yung tamang oras para mag-stick ka sa iyong mga pinaplano. Kailangan mong umaksyon, step by step, magplano para na rin sa iyong finances. Nakikita naman dito magkakaroon ka ng bagong experience. Ini-encourage ka man dito na mag-move forward, magkaroon ng confidence, pero dahan-dahan. Dahil nga, unbalance ang iyong nararamdaman ngayon. Dumaan man sa mga problema, nakikita naman dito ang iyong pag-asa. Basta, sinasabi dito, tapusin mo kung ano yung sinimulan mo. Iwasan mo lamang magmadali. Maaaring dahil sa nararanasan mong kagipitan, may mararamdaman ka na gusto mo agad umasenso. Nandyan na rin yung naiisip mo na hindi ka na matatakot, lalo na sa pakikipagsapalaran. Pag-isipan pa rin mabuti ang mga gagawing desisyon, Taurus. 5 of Wands na reverse. Sumisimbolo ito na magkakaroon ng solusyon ang mga conflict. Maaaring matapos na yung mga argumento, mga disagreements, magkakaroon na ng solusyon ang mga struggle. Pero nakikita pa rin dito yung pakiramdam na pagod ka na. Makakaramdam ka ng takot sa mga konfrontasyon. Pag-uusapan ng mga problema, pero nandyan pa rin na merong naghahanap ng pagtatalo. Lalong-lalo na pagdating sa mga sports. May mga nagwo-worry o nag-aalala sa mga opinyon ng ibang tao. O maaaring ikaw, Taurus, ay nagiging controlling sa lahat.
Kung hindi ikaw ito, Taurus, may taong nabubuli, nagiging rude, mahilig mamuwersa, dictator, abusado, maikli ang pasensya. O maaaring may ganitong tao sa buhay mo, Taurus. Lalaki ito. Agresibo, matigas ang ulo. He may be fire sign, Aries, Leo o Sagittarius. Hindi marunong tumupad sa pangako. O maaaring merong hindi makapag-focus sa inyo dahil sa kahihintay, kakadepende sa mga sinasabi ng ibang tao, sa mga opinyon. Para naman sa mga nagiging leader sa trabaho, sa sports, huwag masyadong maging bully. Kung ikaw ay boss, maaaring nabubuli ang iyong empleyado. At para naman sa mga lalaking Taurus, maaaring kulang ka sa focus para sa iyong success. May kakayahan ka pa naman sa business at meron ditong nangangailangan ng tulong. Maging fair, dapat walang kinikilingan, Taurus. O kung nangangailangan ka ng tulong ngayon, maaaring may taong makatulong sa iyo. Kung hindi man siya ang makatulong, maaaring siya ang maging tulay para makahingi ka ng tulong. Nasa iyong mga kamay, sa iyong mga gagawing desisyon, ang tagumpay. Ganon din sa iyong relasyon. Balance din sa iyong relasyon ay kailangan. Sa dami ng iyong ginagawa, oras para sa pamilya. Sa iyong partner, ipinapaalala dito na sana sa mga nagdaang relasyon ay may natutunan para sa future. Kahit na madalas dumadaan sa mga pagsubok ang relasyon, don't give up. Dahil nakikita dito na minsan gusto mo nang mag-give up o maaaring ito ang nararamdaman ng iyong person o may taong malapit sa iyo na ganito ang nararamdaman. Sobrang nasaktan o nasasaktan sa nakalipas na relasyon. Nagkaroon ng negative effect. At kung ikaw din ay lalaki, Taurus, maaaring merong ka laging ini-imagine. Maaaring ikaw ay na-attract sa isang babaeng hindi ka pinapansin. At kung ikaw naman ay babae, Taurus, nakikita dito na higit sa isa ang gusto mo. Kaya kung nai-involve ka sa iba, naano mo siya, pupunan mo yung pangangailangan niya. Satisfied siya sa ginagawa mo sa kanya. Pero iwasan maging dominante. Pagkakaroon ng strong relationship naman ay nakikita. Ito na, maaaring may ikakasal na. Ang Dahirapan ay ikalima sa card ng Major Arcana. Ito ay sumisimbolo sa mga tradisyon, sa mga spiritual guidance katulad ng mga pari, sumisimbolo sa mga mentorship, magkakaroon ng pagkakaisa, kayong mag-asawa, sa lahat ng couples. Magiging isa yung mga goals nyo sa inyong relasyon. Pwede ka nang i-let go yung mga sitwasyon or mga past issue. You may be releasing toxic people or ang isang sitwasyon na hindi na maganda ang naidudulot sa iyo. At nandito pa rin na ikaw ay pinag-iingat sa mga taong mapagsamantala, sa mga taong magnanakaw o sa mga taong sugaron. O maaaring ikaw, ma-involve ka sa sugal. Ito yung kailangan kontrolin. Kailangan pigilan. Kung hindi ikaw ang pipigilan dito dahil sa mga hindi magagandang ginagawa, maaaring ikaw ang pumigil sa isang tao. Maaaring ito ay pamilya mo, kapatid, o maaaring ito ang iyong person, kaibigan. Maaaring ikaw ang pumigil sa mga mali niyang ginagawa, sa mali niyang attitude. The Tower. Ito yung mga pag-iwas sa mga sakuna, kakulangan ng tibay na mga pundasyon. Pundasyon sa relasyon, sa pamilya, sa mga kapatid, sa kaibigan, sa iyong person, sa iyong partner, lahat na nagiging parte ng iyong buhay. Kung ikaw ay nagmamadali para sa pagbabago ng mga nangyayari sa iyo, lalong-lalo na sa mga nasaktan sa relasyon, ito yung tamang oras para harapin mo ang iyong nararamdaman. Huwag mong madaliin. Hindi basta-basta mawawala ang iyong mga nararamdaman. Hindi madali ang pagsisimula, pero ito na yung new beginning para sa mga nagkaroon ng breakups. Dahil ito na siya, winawarningan ka, huwag mo na uling buuhin kung ano yung nasira.
ito yung pahiwatig na sa iyo. Pero kinakailangan mong maghanap para maging better ang iyong pundasyon sa susunod na pahina o kabanata ng iyong love story. Tandaan mo, may dahilan daw lahat kung bakit nasira ang isang relasyon. Huwag mo nang ipilit pa na buuhin ang nasira na. I-let go mo na. Mag-focus ka, mag-create ka ng bago. You need to let go ng mga taong nanakit sa iyo para sa mga bagong paparating. At ito naman ang iyong near future. Hanggang sa iyong near future, mag-ingat sa mga taong magnanakaw. Hindi lamang sa mga material na bagay ang maaaring nakagin sa iyo, kaya maging maingat. Maaaring magkaroon muli o umusbong ang mga struggle, magkaroon ng disagreement at tension sa mga grupo o sitwasyon. Kaya nandito ang disappointment. Mga challenges sa mga opportunity, maaaring pagsimula ng mga disagreement, ang kawalan ng kooperasyon. Dito rin magsisimula na mas maganda, ma-develop ang iyong communication skills, Taurus. Maaaring umusbong muli o bumalik ang iyong pagiging iritado, ang frustration, mga maiikli ang pasensya, magka-clash dahil sa mga init ng ulo, mga pagtatalo, hindi lamang sa relasyon sa iyong person, sa iyong pamilya, kung ikaw ay lalaking Taurus sa mga competition, sa iyong ginugusto, sa iyong nililigawan, maaaring magkaroon ng competition, kaguluhan, sa mga industries, sa mga sales, pakikipagtunggali din sa iyong nararamdaman pagdating sa iyong karamdaman, sa iyong kalusugan. Bawasan mo ang iyong adrenaline and stress levels. Maaaring maging dahilan ng high blood pressure. Ingat din sa mga injuries. Queen of Wands, Three of Swords, nandito pa rin ang Three of Swords. Ito na siya, oh. Nagpakita muli. Kung meron kang mga inaasahang balita, maaaring ma-delayed ang resulta. Maaaring makatanggap ka ng tawag, emails. Nandito pa rin yung pagiging tamad, pagiging spoiled, kulang sa ambisyon, sa pagpaplano. Maaaring ikaw ito, kapatid mo, anak mo. Close-minded ang taong ito. Predictable, boring. Maaaring maramdaman mo na ikaw ay titigil dahil sa bagal ng progress. Maaaring ikaw ay mawala ng gana dahil sa mga balitang darating. Pero darating muli ang bagong opportunity, doon mo mararamdaman na pagod ka na, ayaw mo na. Wala ka ng ganang gawin. Kaya maaaring ito ang maging dahilan na mapapalampas mo ang isang opportunity sa iyong near future. Don't lose your passion. Kahit nabaligtad ang Ace of Wands, maaaring magkaroon din ng problema sa pregnancy. Kaya magkaroon man ng disappointment sa mga balita sa iyong career, maging matalino sa pagdedesisyon. Kaya pag-isipang mabuti, Taurus. Six of Earth, gifts of money, time, or effort, new career, opportunities, receiving a loan or paying of debts. Napakaganda naman. At itong King of Air, speak your mind with confidence, Taurus. Seek out professional advice, balance, mental and emotional considerations. Ito yung tamang-tama sa iyong pagiging emotional. Dito muna tayo kay Six of Earth, okay? Abundance is on the way, Taurus. Napakaganda. Kaya matutong magpasalamat kung ano ang dumarating na mga biyaya sa iyo. New career opportunities ay magkakaroon. Maaaring may matanggap ka, makatanggap ng promotions, bonuses, or financial rewards. Hindi mo man ito agad matanggap, pero ito ay nakalaan na para sa iyo. Maaari din maging maganda ang balita pagdating sa iyong iniloloan. Maaari din makapagbayad na sa mga pinagkakautangan.
at mga selebrasyon, Taurus. Okay? Maaaring ito ay tumanggap ng mga advice sa mga matatalinong tao. Importante dito yung iyong kumpiyansa sa iyong sarili. Napakaganda naman ito, Taurus, sa iyong pagbasang ito. Lalong-lalo na sa mga usaping mga pag-uugali. Ugali ng mga mahal mo sa buhay na hindi mo naiintindihan, nahihirapan kang intindihin, ugali ng mga kasamahan mo sa trabaho, o ugali mo mismo, Taurus. Pwede kang humingi ng advice para sa mga ganyang problema, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho. Okay. Tama na ang isa. Taurus, a personal issue reaches resolution. Full moon Cancer is a super emotional sign, Taurus. Kaya ka nagiging emotional sa kasalukuyan. Pinapaalaala din niya, importante yung maging sensitive din sa mga nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya ito rin ang isang dahilan kung bakit mo ito nakuha. At sa mga nagiging problema, conflict sa iyong pamilya, huwag mag-alala, iyan yung mga challenges sa iyo na maaaring magkaroon na ng solusyon. Ganun din sa mga domestic matter, sa mga private issue, magkakaroon na ng solusyon. At sinasabi rin dito na maaaring magbago ng address o lumipat ng tahanan. At higit sa lahat, tinatanong ka niya, Taurus, kung ikaw ba ay merong sapat na oras na ibinibigay para sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga taong mahalaga sa iyo o importante. Nagbibigay ka ba ng oras para sa kanila? Okay? At dahil dyan, dumako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin ngayon kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong ex-person. Taurus, kung sa palagay mo ito ang mensahe para sa iyo, i-claim mo ito. Ito ang kanyang unang mensahe. Sunod. At ang huli. At ito ang iyong naging pagbasa ngayon, Taurus. Gawin mo lamang itong gabay kong iyong nais. Kita-kits pang muli. Number 1 po. Paki-like and subscribe na. Thank you. Bye-bye.